Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pag-antabay sa pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay ikasyam na bahagi sa ginagawa nating serye na hango sa aklat ng unang Korinto na pinamagatan nating Habag at Grasya para sa Magulong Iglesia. Kung sila noon ay nakakaranas na ng problema, lalo higit tayo sa kasalukuyan. Kaya naniniwala tayo na ang pag-aaral na ito ay makatutugon sa ating mga kinakaharap na mga challenges inside the local churches. Para itong isang sulat na ginawa ng isang doktor para bigyan ng reseta sa mga kinakaharap na nararanasan ng isang iglesia. Sumulat si Pablo sa kanila para i-deal ang mga problems sa loob ng local church. Kaya kung babalikan natin yung first chapter hanggang chapter 3, ay makikita natin na may pinakamatinding pangangailangan itong mga mananampalataya. At ito'y may kinalaman sa kawalan ng pagkakaisa. They need unity. Hindi sila nagkakaisa, kaya ito ang nasabi ni Pablo. Maaaring nalilimutan ninyo ang ginawa ng Panginoon sa inyo, kaya dapat balikan ninyo yung Ebanghelyo. Dapat maunawaan natin yung ginawa sa atin ng Panginoon para ito ay ating maisapamuhay. Ikalawa, sila ay naiimpluwensyahan din ng karunungan pa rin ng mundo na parang hinahangad nila na magaya ang mga prinsipyo sa halip na mga karunungan na galing sa Diyos. Ikatlo, nandoon yung pagpapagalingan nila pagdating sa paglilingkod. Merong nagkakampihan, may mga dibisyon at may mga itinataas na mga ilang kilalang personalidad sa loob ng iglesia. Lahat ito ay palatandaan ng isang problema, pride. Walang bakas ng anumang humility. At last week ay ating pong ibinahagi sa ating first gathering, yung ating sermon na patatagin ang iglesia. Binigyan din dito ni Pablo na as a collective in believers, ang sinabi niya, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? At kung kayo ang templo ng Diyos, nasa inyong banal na espiritu, nakakasama niyo siya, pero bakit sa halip na kayo magkaisa, tila ba parang mas lalo nagkakaproblema? Kayo ay hindi nagkakasundo. Kaya, ang sinabi ni Pablo do sa 1 Corinthians 3:18-19, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong, sa kapanahonang ito ay magpakahangal siya upang siya ay maging marunong. Ang karunungan ng sanlibutan ito ay kahangalan sa Diyos. Ang isang bagay na maaring pinakamahirap gawin ng taong mataas ang pride ay umaming wala siyang alam. Subalit, ang pagpapakumbaba ay ito ang susi upang makuha natin at matanggap natin ang karunungan na galing sa Diyos. Sa ating pagpapakumbaba, doon palang darating ang tunay na pagpapala. Ika nga ng James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kumbaga sa internet ngayon, sa mga nagtitinda online, ang sinasabi nila, PM is the key. Pagdating dito sa ating pinag-aaralan, pwede nating iugnay yung PM is the key para makuha mo ang karunungan galing sa Diyos. Ano yung PM? Pagsuko sa may kapal o pagkilalang mangmang ako. O kaya pagpapakumbaba sa manlilikha, pagtalikod na pagmamataas o paglimot magmalaki. Pero ang sumatotal ng lahat ng ito, there is pride in their hearts sa mga mananampalataya sa Korinto. Ang pride ay isang kasalanan na hindi naman agad-agad nawawala sa isang iglap. Hindi siya katulad ng isang mantsa na kapag nilagyan mo ng Clorox ay magiging puting-puti na ang tela. Ang pride sa puso ng tao ay dapat mapagtagumpayan. Unti-unting matutunan na ito ay talunin. Ito yung kasama sa proseso na tinatawag nating sanctification. Hindi ko mo Kristiyano na, nabautismuhan na o member na ng church, automatic nagiging mature agad. Ang pride sa ating puso ay merong paring mantsa na minsan ay natitrigger at lumilitaw sa mga ilang eksena depende sa ating karakter. Pero particularly dito sa aklat ng Korinto, makikita natin na isa sa lugar na madalas matrigger sila ay yung aspeto ng paglilingkod inside the ministry. Ano yung naiwan topic? Sabi ni Pablo, huwag kayong mamimili ng inyong mga pambato. May mga nagsasabi kasi, kay Pedro ako, kay Apolos ako, kay Pablo ako. Ang sabi ni Pablo, lahat ng iyan regalo ng Diyos sa inyo, sa inyong ikabubuti. At huwag niyong pagtakhan kung sila ay may iba-iba na karakter o katangian. Sa halip na ma-appreciate niyo yung kanilang pagkakaiba, ang ginagawa niyo, inyo silang ikinukumpara. Kaya nagkakaroon tuloy kayo ng dibidibisyon. Namimili kayo. Ang sabi ni Pablo, hindi dapat ganon. Kaya pagdating sa usapang paglilingkod sa iglesia, ano-ano ang mga dapat nating malaman
pagdating sa ministry. Kung sa chapter 1 binibigyan diin ni Pablo ang pagkakaroon ng unity, dito naman sa chapter 4 ay binibigyan diin ni Pablo ang pagkakaroon ng ministry, paglilingkod. Ang ating pong passage ay mababasa natin sa buong chapter 4 at sikapin natin itong himayin. Basahin muna natin ang verses 1 to 5. Ang sabi po dito, dapat niyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alin mang hukuman ng tao, ako man ay hindi humahatol sa akin sarili. Kahit na walang umuusig sa aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong hahatol ng wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Ang unang puntos natin ay huwag maging tagahatol o tagahusga sa paglilingkod ng bawat isa. When it comes sa ministry, hindi natin papel na humatol sa isa't isa. Isa sa mga talata sa Biblia na madalas magamit ng mali ay ang mga katagang binitawan ni Jesus na do not judge. Ito ay paborito ng mga taong maaring may questionabling pamumuhay. Mga taong naiwas at ginagawang panangga ito para maituloy yung maling ginagawa. Totoong si Kristo ang may sabi nito, ngunit alamin natin ang konteksto bakit niya ito nasabi. Una, ito ay hindi lisensya ng sino man na lahat ng gawin niya ay walang hatol and therefore okay lang ituloy kahit mali. So dito nawawala na yung objective truth. Hindi ito yung ibig sabihin ng do not judge. Ikalawa, hindi rito ito teksto para baliwalain yung prosesong inilagay ng Panginoon pagdating sa disiplina sa iglesia dahil maliwanag na itinuturo ng Biblia ang church discipline. Within the same context kasi ng Matthew chapter 7, sinabi ni Jesus na huwag niyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal, huwag ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perla sapagkat yuyukaran lamang nila ang mga iyon. Sa talatang iyon ay makikita natin merong kailangan tayong gawing judgment or discernment. Malalaman natin yung mga bagay na banal o yung mga bagay na maayos na hindi dapat basta-basta na lang ipamigay sa mga aso at baboy na tinutukoy ng ating Panginoon. And within the same chapter 7 ay binanggit rin ni Jesus na makikilala niyo yung mga bulaang propeta sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Mukhang dito sa mga talatang ito ay ini-encourage ng Panginoon ang tamang paghusga pero sa tamang pamamaraan. Isa rin sa magandang makita natin na mismong si Jesucristo ay binanggit niya sa John chapter 7:24, humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. So, ini-encourage ng Panginoon ang paghatol pero hindi doon sa appearance lamang at magkaroon ng tamang batayan. So, ang bagay na binabawal actually ni Jesus ay yung superficial judgment or premature judgment na yung may mga taong humuhusga na meron na kaagad conclusion kahit hindi pa naririnig ang lahat ng detalye o hindi pa man napapatunayan o kahit anong paliwanag ay sarado dekandado na ang isip. Bakit? Dahil may hatol na sila sa kanilang isipan. Ito yung mga sinasabi nating advance mag-isip, no? Yung alam na agad ang conclusion na gusto nila. Meron na agad leaning sa nais nilang panigan. Katulad na lamang ng babaeng lumapit kay Jesus na dahil sa kanyang hitsura o trabaho ay pilit siyang itinataboy ng mga ilang alagad at pinagbabawalang lumapit kay Jesus. Pero nung makita natin ang mga eksenang iyon ay nagpakita na siya ay may lubos na pagsisisi at may lubos na pagmamahal sa ating Panginoon. Isa rin sa ibinabawal ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag nating hypocritical judgment. Yung mga taong humuhusga at nakikita ang pagkakamali ng iba pero nalilimutan munang magsuri ng sarili nila. May binanggit nga ang Panginoon na bago mo hikayating linisin ang mata ng iyong kapwa ay sikapin mo munang tumingin sa salamin at makita mo na baka ikaw mismo ay meron ding puwing sa iyong mga mata. So ito yung ayaw ng Panginoon. Now balik tayo sa 1 Corinthians chapter 4. Huwag kayong huhusga. Anong merong klaseng paghuhusga ang nagaganap sa loob ng local church na ito? Ang sabi po kasi ni Pablo doon sa verse 1 and 2, dapat yung kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala lamang. At ang katiwala, kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Una, binigyan linaw dito ng ating Apostol Pablo that ministry is entrusted to us. Hindi natin pag-aari, bagkus ito ay para sa Diyos. Kaya when it comes to ministry, ang ating top priority ay maging tapat doon sa Diyos na tumawag sa atin at nagbigay ng pagkakataong makapaglingkod. Kaya ang iyong puso ay dapat nakalaan na maging tapat at i-please lamang o bigyang lugod, walang iba
kundi ang ating Panginoon at hindi kung sino pa man. Ang salitang ginamit dito dun sa lingkod, bagamat sa English, no, ay servant or service. Madalas ang Greek word ay diakonos o diakoneo na tumutukoy sa paglilingkod, pero ang ginamit dito ay huperetes. Isang kahulugan nito ay subordinate. Na pinapakita rito na ang paglilingkod ay lumulugar tayo doon sa lugar na dapat nating kalagyan. Hindi may-ari ng church, hindi supervisor, hindi bossing. Meaning, pagdating sa paglilingkod, kinikilala natin na merong mas mataas sa atin at ito'y ang ating Diyos. Dahil katulad ng context sa chapter 3, kung meron man dapat maipagmalaki at maitaas, ang sabi ni Pablo, walang iba kundi si Kristo lamang. Iniiwasan ni Pablo na itaas ang mga pangalan ng kahit sino mga lingkod. Sa mga nangyayaring mga iskandalo doon sa mga kilalang celebrity pastors ng mga malalaking iglesia, isa sa sakit na nangyayari at maririnig nating pagsisisi ay yung mga katagang masyado naming itinaas ang tao. Masyado namin siyang inilagay sa pedestal. Kaya yung resulta ay napakasakit. Mga kaibigan, kung meron man mga tayong mga lingkod na maaring malakas ang impluensya o kaya ay kilala, ipagpasalamat natin sila. Pero higit sa lahat, ang ating loyalty, ang ating faithfulness ay dapat hindi sa tao, hindi sa pastor, kundi dapat higit sa lahat ay sa Diyos. Kaya ang problema dito sa Korinto, ang sabi kasi ni Pablo, walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa akin sarili. Bagamat ang sabi niya sa verse 4, kahit na walang umuusig sa aking budhi, subalit hindi yung katibayan na ako'y walang kasalanan, ang Panginoon ang humahatol sa akin. Maganda suriin natin yung sinasabi sa mga talatang ito. Meron ba kayong makikita na humahatol kay Pablo? Yes. Sino? Ang sabi doon, ninyo. Meaning sa loob ng church. At ang sabi pa nga niya, kahit aling manghukuman ng tao, if there is a situation na maaring siya ay ihabla o kaya naman ay dalhin sa moderno natin, ipabarangay, wala siyang anumang bagay na nalalaman niya na ongoing na asunto o reklamo para sa kanya. At ang sinasabi niya, malinis ang aking budhi. Pero alam nyo, ang magandang sinabi ni Pablo dito, subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Pinapakita lang dito ni Apostol Pablo na kahit mismong siya, na kahit na apostol na siya, ay nandoon pa rin ang ating mga kakulangan. Bagamat mahalaga na malinis ang ating budhi, bagamat mahalaga na hindi tayo nagkakasala, umaabuso sa kapangyarihan, pero kinikilala rin ni Pablo na siya ay hindi perfect. Ito ay maganda kay Pablo na mismong siya aminado. May shortcomings, may mga sins at may mga failures. Kumbaga, kung i-evaluate siya ng mga taga-Korinto, meron at merong masisilip sa kanya. Meron talagang madidisappoint sa kanya. Personally, wala akong kilalang pastor na kaibigan ko or maaring naka-fellowship ko na hindi nagkakaroon ng problema. Totoo po na ang ministry ay isang lugar na kung saan maraming mga challenges. Walang pastor na walang struggle. Lahat meron. Alam niyo po, meron akong isang ginawang sulat na bagamat hindi totoo, pero hinango natin sa mga karanasan ni Pablo na bababasa natin sa Book of Acts at sa mga ilang bahagi ng kasulatan. Ang tanong ko po rito, paano kung nag-apply si Pablo bilang pastor at missionary sa isang simbahan sa panahon ngayon? At ganito ang kanyang makukuhang tugon. Sa iyo, Pablo na taga Tarsus, salamat sa iyong interes na maging bahagi ng ministry sa aming church. Subalit nais naming magtapat sa iyo na nababahala kami sa mga ilan naming narinig sa iyo. Dahil dito ay nagdalawang isip kami na kunin ka bilang manggagawa. Narito ang ilan sa mga sumusunod naming obserbasyon. Una, nalaman naming may sideline ka bilang tent maker. Nangangamba kami na baka mahati ang oras mo at hindi ka makatuon sa ministry. Ito rin ay maaaring kinukulang ka ng pagtitiwala sa Diyos pagdating sa iyong pangangailangan. Kailangan mong mag-decide kung magmi-ministry ka ba o maghahanap buhay na lang. Ikalawa, nabalitaan namin na nakipag-away ka sa kapwa manggagawa at inaway mo pa si Pedro sa harapan pa ng maraming tao. Hindi ito magandang patotoo sa mga makakakita. Paano natin maaakit ang mga tao kung tayo mismo ay nag-aaway-away? Maaring totoo na malapit ka sa gulo dahil kahit saang syudad ka magpunta, lagi ka na lang may kaaway. Mga kilalang tao at may impluensya pa naman din ang mga nakabangga mo. Kailangan natin ng mga ganun tao, pampalakas ng hatak sa publiko. Kapag nagsasalita ang mga lingkod ng Diyos, dapat yung hindi nakaka-offend. May na-interview rin kaming mga negosyante sa Efeso na sa halip na gumanda ang negosyo ay nalugi dahil sa iyo.
Baka sa halip na puntahan tayo ng mga tao ay iwasan patuloy tayo. Madalas mo ring banggitin na hindi ka ganoon kagaling magsalita sa publiko, hindi ka tulad ni Apolos. Mataas ang expectation namin sa aming simbahan at hangad naming makita ang kalidad at kahusayan pagdating sa ministry. May nakumpirma rin kaming balita na kayo ay sobrang tagal at nakakaantok mangaral. Dahil dito may nakatulog pa at nalaglag sa ikatlong palapag ang isang tagapakinig. Iminumungkahi namin kayo ay dumalo muna sa mga maraming pagsasanay. Ikinagulat rin namin na meron pala kayong record sa iba't ibang kulungan. Dapat ninyong maunawaan na kahit sa mga simpleng trabaho sa panahon ngayon, kinakailangan ng pulis at NBI clearance. Maaari kasi itong makasira sa ating magandang reputasyon sa iglesia. Kasama rin sa nalaman namin na hindi kayo nagtatagal sa isang lugar ng ministry. Palipat-lipat kayo ng lugar at minsan, hindi natatapos ang discipleship program kagaya ng nangyari sa Thessalonica. Iniwan mo sila at wala man lang natanggap na certificate of completion. Ang rekomendasyon ng aming search committee ay maghihintay pa kami ng ibang kwalipikadong aplikante dahil hindi mo naabot yung inaitalaga naming pamantayan. Umaasa kami na hindi ito magdulot ng kalungkutan sa iyo. Bagkus asahan mong kasama mo kaming dadalangin na makatagpo ka ng lugar na aangkop sa iyong mga kakayanan at kwalifikasyon. Pagpalain ka ng Diyos at pagkaloob ang kanyang lalong kaliwanagan tungkol sa iyong pagkatawag. Lubos na gumagalang, Pastoral Search Committee. Hindi man totoo, ito man ay fictional. Pero batay doon sa mga katangian mababasa natin sa Bagong Tipan, sa mga experiences ni Pablo, kung siya ay mag-a-apply ngayon, marami at meron pa rin makikitang kakulangan sa kanya. Pero ang sabi dito ni Pablo, kahit walang umuusig sa aking budhi, subalit hindi yung katibayan na ako'y walang kasalanan, ang Panginoon ang humahatol sa atin. In the end, ang sabi niya, ang Panginoon ang humahatol sa atin. Hayaan natin ang Diyos na siya ang humatol. Therefore, hindi natin iyon saklaw dahil ang Diyos ang nakakaalam. Kaya ang sabi niya doon sa verse 5, itutuloy lang po natin at mapapansin nyo yung ating mga puntos ay pasok dito sa mga tekstong binabasa natin. Huwag kayong hahatol ng wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Dahil, ano sabi? Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Kaya totoo na ang lahat ng mga Kristiyano, kahit mga lingkod, ay may mga failures, shortcomings, sins, and also secrets. At the good news is, alam yan ng Diyos. Minsan may mga tao na maaring may attitude na kapag may naamoy o nakita na kontrobersya, bagamat hindi pa napapatunayan o tiyak, ay gigil na agad. Maaring sinasabi na, sabi ko na nga ba tama ang hinala ko. Kaya ingat tayo sa presumption, yung maagang paghusga. What if kung tayo naman pala ang mali or nagkamali tayo ng impormasyon at tayo naman yung nagkasala? Pero dapat natin makita na dapat magdagdag tayo ng ingat, discernment. Huwag tayong padalos-dalos. Minsan, madali tayong magbitaw ng mga salita nang hindi natin pinag-iingatan. Pero kapag nalaman na tayo ang mali, mabagal naman tayong humingi ng tawad. Ang sabi po kasi ng talata, may paglalantad. Huwag tayong mag-alala dahil pati yung mga lihim, mga sikreto, makalusot man yan sa iyo o sa kapwa o kahit sa iglesia, sinabi ng Panginoon, hindi yan makakalusot kay Lord. Hindi lamang yung mga sikreto, kundi sabi dito, pati yung maling gawa, pati maling hangarin, pati muling motibo ay i-expose ng Panginoon. Kaya pagdating doon sa langit, pagdating sa mga bagay naman na tama ang gawa at tama ang motibo, ay magkakaroon at makakatanggap ng pagkilala at parangal. Kaya sabi ni Pablo, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang sumunod kayo sa patakaran at huwag niyong ipagmalaki ang isang tao kung hahamakin lamang ninyo ang iba. So ito pa rin ay issue ng kampihan at division. Kaya ang ating pong ikalawang puntos ay huwag magkumpara ng mga manggagawa. Ang konteksto kasi, ang sabi, ipagmalaki ang isang tao kung hahamakin lamang naman ninyo ang iba. Babalikan natin yung nangyayari sa kanila. May kampihan, may kanya-kanya silang manok na ipinaglalaba kung sino yung magaling sa ministry. Alam niyo yung idea na para ka umangat ay kailangan mo nang siraan ang iba. Para ka bumango, kailangan mo munang batuhin ng putik ang iba. Hindi yun ang prinsipyong dapat pumasok sa ating isipan bilang mga Kristiyano. Kaya huwag tayong basta magkukumpara at the expense na i-scrutinize naman natin yung iba.
Maaring guilty tayo dito or prone tayo na mag-compare na buti pa yung pastor nila sa kabilang church, ganito, buti pa yung simbahan nila, ganito sila. Tapos magkakaroon tayo ng comparison to the point na maaring makadiscourage pa sa atin. Bakit ganito kasi dito? So, meron mga complaining and comparing. Natutukso tayo na gawing standard dahil sa achievement ng iba. Dapat nating maunawaan ang bagay na ito. Ministry ay kaloob galing sa Diyos. It is by grace. Lahat ay biyaya. Kaya binanggit ni Pablo sa verse 7, no? Paano kayo nakahihigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y binigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung ganyan, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y naghahari na, kahit hindi kami tumulong sa inyo, sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Medyo matindi at direkta ang tanong ni Pablo sa kanila. Bakit ang tingin niyo sa sarili niyo ay parang galing sa inyo at lamang kayo sa iba? Iyon yung context din ng division because of personalities. Bakit parang pinagyayabang niyo as if hindi kayo ang tumanggap? No? Parang hindi galing sa Diyos. So anong meron kayo na pag-aari niyo talaga na galing sa inyo? Ang sagot ay wala. Kaya kung lahat ay galing sa Diyos, bakit kayo nagmamalaki? Ito yung problem. Dinidil ni Pablo yung pride. Dapat nating tandaan, biyaya ang dahilan kung bakit ka may ministry. Biyaya pa rin ang dahilan kung bakit nakakatayo ka at nakapagpapatuloy sa ministry. In fact, biyaya rin ang dahilan kung bakit matatapos natin ito at kung tayo man ay datnan ng Panginoon. It's all by grace. Ang biyaya ang dahilan para hindi tayo maging credit grabber. Dahil tukso minsan na tayo ay kinikilala, nakikita sa harapan, nare-recognize yung kagalingan natin. At sa totoo, bilang maaring may mga taong may mancha pa rin ng makasalanang kalikasan, meron tayong pride sa ating puso, maaring natitrigger yun at hinahanap natin yung palakpak at spotlight at recognition ng publiko. Pero dapat maging malinaw na ang lahat ng glory ay dapat sa Panginoon at hindi sa atin. Dapat maging malinaw na meron lang tayong nag-iisang dapat parangalan. Ito ay ang ating Panginoon. Mapapansin mo rin kasi sa ating sarili yan na at kapag nireflect mo na kapag wala na yung mga palakpak, pag tapos na ang lahat, wala na yung mga spotlight, ay makikita mo na kung excited ka pa rin gawin at maglingkod para sa Panginoon. Pero kung hindi ka naganado dahil walang audience, walang recognition, kailangan natin magsuri ng ating puso. Mga kapatid, glory is always to God. Kung bakit may pastor, kung bakit may manggagawa, bakit may building, may programs, may member, may finances ang church, it is because of God's grace. Kung bakit ka nagagamit, kung bakit may opportunity na ikaw ay ma-involve sa transforming yung buhay ng iba dahil sa iyong ministry, it is by grace. Ito rin ay mga bagay na magtutulak sa atin para mas lalong magpakumbaba sa ating Panginoon. Babalikan natin yung sinabi ni Pablo sa kanila. Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayaman na pala kayo. Kayo pala'y naghahari na. Kahit hindi na kami tumulong sa inyo. Sana nga, naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama nyo. In short, parang sinasabi niya, ang sarap sana eh. Sana nadamay kami. Sana totoo. Pero in connection, dun sa sinasabi kasi ni Pablo na para bang hindi galing sa Panginoon, na para bang ito'y galing sa inyo, na parang ang ministry ay hindi ninyo tinanggap lang. Medyo tunog sarcastic si Pablo sa kanyang pagtatanong. When it comes sa ministry, ito yung ikatlong dapat tandaan. Huwag maghangad ng pagkilala dito sa lupa. Ang ganda ng sinabi ni Pablo sa verse 9, sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kailangan mong tanggapin when it comes to ministry, ministry is a place of ridicule. Nang sabihin ni Pablo na panoorin sa sanlibutan or sa English version, spectacle unto the world, dapat nating maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin. Akala ko ba ay hindi dapat popular? Bakit merong panoorin? Bakit nandoon siya doon sa parang theater? Ang word na ginamit kasi dito, isang pamilyar na eksena sa kanila. Yung spectacle ay doon hangoy salitang moderno nating amphitheater, yung mga coliseum or arenas. Ito yung mga makikita nating Roman ruins, no, sa mga tourist attraction sa Roma. Dito, nung unang panahon ay nagkakaroon ng mga entertainment. Dito sila nagtitipon ang maraming tao para manood ng mga palabas na nagbibigay libangan, lalo na sa mga hari at mga kilalang tao at para sa buong bayan. So kapag merong nangyayaring programang ganon, merong pinaka-aabang-abangan na main event. Kumbaga sa atin, kapag muling nag-rematch, no, si Pacquiao at Mayweather,
Yun naman talaga ay panonoorin ng pagkarami-raming mga Pilipino at maging ng buong mundo. Pero pagkatapos ng main event, no, inilabas ang mga gladiator, mga mandirigmang pinakamahuhusay, maglalabanan sila para umangat kung sino yung pinakamagaling sa lahat. May nangyayari pagkatapos ng palabas. At kadalasan nag-uuwian ng mga tao. Ang inuutos ng hari ay kumuha ng isang pinakamahinang bilanggo o yung matanda at pagkatapos ay ilalaban sa leon. At kapag ganito ang nangyari, ito'y typical na eksena na lang dahil alam mo na ang magiging resulta. No? Maaring kawawa yung mahinang bilanggo at kinain siya ng isang mabangis na leon. Ito yung ginagawa sa lumang panahon. Ito yung mga hindi na pinapansin. Ito yung mga pang-ending na lang, pandagdag lang sa programa, ika nga. Balikan natin yung teksto na sinabi ni Pablo nung sinabi niya ito. Sa palagay ko, kami mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan. Ang gustong sabihin ni Pablo, sila yung pinakahuli, sila yung pinakahamak, na kahit sila mga apostol, inilagay sila ng Diyos doon sa mga taong maaring hindi na pinapansin ang sanlibutang ito. Hindi siya lugar ng pinakasikat o yung mga nanonood na hari o yung mga nanonood na mayaman. Kaya nabanggit ni Pablo, mayaman na pala kayo, hari na pala kayo. Bakit yan yung posisyon o ng privilege na gusto nyo makita? Pero ang totoo, kaming mga apostol, inilagay kami doon sa mismong pinapanood. Hindi yung main event, kundi yung mga patapon na events. Kami yung nahatulan ng kamatayan. Kami yung parang wala nang magagawa. Kami yung prisoner na tinatawanan, tinatalikuran at di pinapansin. Brothers and sisters, that's the ministry. Ang sabi ni Pablo, dapat unawain na ang ministry ay hindi lugar ng popularidad. Hindi hangad nating sumikat, makilala, maraming views, maraming likes, maraming followers. Ang kailangan natin ay maging tapat sa Panginoon. At sabi doon sa verse 10, kami hangal alang-alang kay Kristo, kayo na may marunong dahil kay Kristo. May hina kami, kayo naman ay malalakas. Hinahamak kami, kayo naman ay pinarparangalan. Dapat hindi nating maunawaan na ang ministry ay hindi lugar ng kaginhawaan o yung comfort. Sabi sa verse 11, hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirahan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, ano sabi ni Pablo? Tinitiis namin ang mga yon. Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan. At ang word na ginamit, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Kaya ito ay isang panawagan para sa ating lahat. Dapat nating maisip na ang ministry ay hindi lugar para sumikat. Hindi lugar para tayo ay yumaman. Hindi lugar para tayo ay maging popular. Kundi ito ay lugar na kung saan ay mararanasan mo magsakripisyo at meron tayong mga halimbawa na dapat tularan. Katulad ni Kristo, katulad ng mga apostol, naglingkod sila hindi para i-please ang maraming tao, kundi parangalan ang Diyos. Pero bagamat binanggit ni Pablo yung mga bagay na negatibo na hindi dapat mangyari sa ating paglilingkod, sa kabilang banda nagbanggit naman siya at makikita natin ang mga magagandang bagay na dapat gayahin when it comes to ministry. Kaya maging mabuting lingkod sa pamamagitan ng, ang sabi sa verse 14, iti sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan kayo bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging mga anak sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo. Kaya't isinasama ko sa inyo, tularan ninyo ako. Isang tanong po, kung ikaw ay tutularan ng ilang mga kapatiran sa iglesyang iyong kinabibilangan, masasabi mo kaya na mapapabuti o mapapasama? Kung ang mga miyembro ay magiging katulad ko, gaganda ba ang church? O baka maaaring manghina? Ang sabi ni Pablo, tularan ninyo ako. Ang ministry ay kailangang maging magandang halimbawa. Pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon at paglilingkod sa kapwa, malaking tulong para tayo maging epektibo kung ang ating buhay ay magandang patotoo. Ang sabi po sa verse 17, dahil dito pinapinta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon,
Padahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo. Ang mga prinsipyo rin iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Kung sa modernong panahon siguro, para sinasabi niya, dala-dala niya yung mga lesson, dala-dala niya yung curriculum, yun din ang mga tinuturo ko kahit saan ako magpuntang ng iglesia. Siya ang magre-remind sa inyo. Bagamat may mga naghahati-hati, nagdidibidibisyon ng mga members, ang sabi ni Pablo, bagamat may pasaway, ay darating naman dyan yung magtuturo. Ibig sabihin, pagdating sa ministry, bukod sa maging magandang halimbawa, dapat may biyaya para sa iba. Doon sa mga nagmamatigas, doon sa mga nagiging pasaway, minsan ang solusyon ay turuan para hindi na maging pasaway. So may biyaya para sa iba. Pero kung mabasahin natin muli yung teksto, kasi meron doon sa verse 18, ang sabi niya, nagmamalaki ang ilan sa inyo. Bakit? Dahil akala nila hindi ako pupunta riyan. So si Pablo ay wala doon, kaya pinapunta niya si Timothy. Kaya may mga member na medyo mataas ang isipan, no? Yung pride sa sarili na nagmamalaki. At ang sabi ni Pablo, ngunit kung loobin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung anong kapangyarihan ang pinagmamalaki ng mga yan. At hindi lamang ang kanilang mga sinasabi. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano bang gusto nyo? Pupunta akong may dalang pamalo o taglayan diwa ng pag-ibig at kahinahunan. Gusto na sabihin ni Pablo na pwedeng makuha sa magandang usapan, pwedeng makuha sa haguran, pero kung ayaw pa rin makinig, ayaw pa rin magpa-correct, pwede nating idaan sa disiplina. May pagtutuwid sa pagkakamali. Kung ang mga kapatiran ay talagang direkta at lantarang ayaw sumunod at makinig sa sinasabi ng Panginoon, dito papasok yung pagtutuwid sa pagkakamali. Kaya sa ministry, kailangan nating pag-usayan at sikapin na maging mabuting halimbawa, maging mabuting patotoo. Pero makaka-encounter ka talaga na maaring problema along the way, pero kailangan may biyaya tayo pagdating sa iba. At dito naman, maaring pumasok yung pagtutuwid sa pagkakamali. Kung tayo naman ang mali, magpasakop. Because ang topic dito is pride, ang kabaligtaran nito ay humility. Kung tayo magpapakumbaba, nasa iyo ang biyaya ng ating Panginoon. Manatiling nagpapakumbaba. Narito ang 6 na paalaala para ma-practice natin lalo ang pagpapakumbaba. Una, maging masaya kapag mas bida ang Diyos kaysa sa iyo at kaysa sa akin. Ikalawa, tanggapin na ang lahat ay biyayang galing sa Diyos. Therefore, wala tayong dapat ipagmalaki. Ikatlo, maging masaya dahil sa anumang resulta. Kung ito man ay katagumpayan, purihin ang Diyos. Kung ito man minsan ay kabiguan, purihin pa rin ang Diyos dahil merong pagtuturo na nagmumula sa Diyos. Pang-apat, laging tandaan na namatay ang Diyos para sa ating kasalanan. Meaning, ganon tayo karumi at ganoon katindi yung ating pangangailangan. Kapag nagre-reflect tayo about the gospel, mas lalo tayong nagpapakumbaba dahil matindi ang biyaya ng Panginoon. Pang-5, mas maramdaman ang saya sa paglilingkod sa iba kaysa doon sa saya na ikaw ang pinaglilingkuran. At pang-6, maging masaya dahil alam mong mas dakila sa paningin ng Diyos ang taong nagpapakumbaba. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa salita ng Panginoon at sa kanyang mga paalaala. Tandaan po natin, huwag maging tagahatol o tagahusga sa paglilingkod ng bawat isa. Ministry is a gift from God and we will give account someday. Number 2, huwag magkumpara ng mga manggagawa. Matutong ipagpasalamat kung anong klaseng manggagawa meron tayo. Okay? So ipanalangin natin patuloy sila sa Panginoon, ating irespeto at igalang, pero higit sa lahat, ang loyalty natin ay sa Panginoon. Ikatlo, huwag maghangad ng pagkilala dito sa lupa, bagkus hangarin natin ay ang ngiti at approval ng ating Panginoon. Unawain natin na hindi ito lugar ng popularidad at hindi ito lugar ng kaginhawaan. Pagpalain po tayong lahat at sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa aralin at paalalang mula sa iyong mga salita. Nagpupuri kami, nagpapasalamat dahil lahat ay by grace. Kung bakit kami may buhay, kung bakit kami gumigising, kung bakit kami may lakas. Ito'y pahintulot galing sa inyo. Pinayagan niyo pa kaming pahiraman ng oras at lakas, Panginoon. At nawa, habang kami pinapahiram mo, gamitin namin din ng tama sa makatulong, Panginoon, sa paglago ng buong iglesia at magkaroon ng pagtulong sa kalaguan ng ibang mananampalataya. Gamitin mong aming buhay, gamitin mong aming lakas. Sa ikaunlad, ikalalawak na iyong gawain. Salamat po sa mga nakikinig ngayon. Salamat po at pagpalain mo po sila. Ingatan mo po kami at patuloy na pagpalain physically. Na ingatan mo kami doon sa kumakalat na karamdaman at patuloy na matapos rin ang pandemyang ito.
para makabalik din kami, Panginoon, sa mga gawain at mas lalong higit na maging epektibo dahil dinisenyo mo kami, Panginoon, na magkaroon ng connection sa isa't isa. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, pagpalain tayo ng Panginoon.